Bayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisitil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa paglayang minamahal, ang islang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig, luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo, ang inigaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Heavenly Father, we thank you for the gift of good health and peace that we have enjoyed for so many years. As we find ourselves in this time of crisis today, we ask for your divine intervention and mercy to be upon each of us. We lift up all those in leadership during these difficult times. Father, we ask that you will be their guide as they navigate through this time of uncertainty. May they be discerning in the decisions that they make, always working for the common good of all. We pray especially for those in government, that you will grant them wisdom, prudence, and foresight, as they work to eradicate this scourge from their land. We also pray for church leaders, that they continue to be effective pastors to your people. Help them discover new and creative ways to reach out to your children, and to be messengers of your gospel of peace, hope, and love. Come and guide the minds of those working to discover a treatment to the COVID-19. Grant them wisdom, knowledge, and clarity of mind, so that all peoples will be free from the threat of this ailment. We also pray for the healthcare workers that are standing in the front line of this battle. Father, we thank you for their hearts of service, putting the needs of society before their own, generously responding to the cry of your people. We ask that you grant them strength and protection. As they give of themselves in selfless service, may you fill them with your Holy Spirit, as they work to be your healing hands and feet. Father, we also surrender to you all those who have been afflicted with the virus. Grant them your healing grace, merciful Father, so that they may recover swiftly and continue to be witnesses of your love in their lives. We lift up to you those who have lost loved ones through this pandemic, that you will give them comfort in their time of need, and that you will grant eternal rest to those who have returned to you. Make this prayer through Christ, our Savior and Redeemer. Amen. Ko sa gabos an sa kuyang pagpaabot ning marhay na aldaw sa Saindo Gabos, sa tuyang principal, an mga kairibanan niyang mga teachers, asin iba pang mga personahes. Nagpapasalamat ako na ako na imbitar bilang maging parte kan sa indong orientation. Sa kuya man na pinapaabot ang sa kuyang pagtaong galang ning marhay na aldaw sa mga magurang, sa mga guardians, asin mga eskwela kan sa tuyang eskwelahan. Ang sa kuyang pag-apresyar sa pagsisikap kan administrador kan sa tuyang eskwelahan na magkaigwa kita ning orientation. Matatandaan na
medyo mas mahirap ngunyan ang orientation dahil nga ni sa igwa kita ning pandemya. Alanganin ang mga hirutan ngunyan na panahon, limitado, dahil ta magigibo itong dati tang pigsasagibo na orientation na natiripon kita sa pavilion para mag-urulay-ulay, makapagpaabot ang administrador kang eskwelahan, kan mga mahalagang bagay tungkol sa operasyon kang eskwelahan. Kaya naiiba po ining ginigibutangon yan. Magpuon pa sana kang enrollment, iba na ang sa tuyang proseso. As in, mga masunod, medyo iba man ang proseso. Kasi pinag-iiwasan ta itong pagkakaigwa ng mass gathering, maiwasan ang ulakit kan COVID-19, kaya pig-oobserbar ta ang social distancing. So, parte na kang pag-obserbar kang social distancing, iyo ining kung magkakaigwa kita ning mga aktibidad, ginigibuta sa paagi ka ining inaapod na virtual na nag-uurulay kita, pero bago kita magkataraid. So, kaya sana po mga nagpapartisipar ngunyan kan sa tuyang orientation, maintindihan nindo ang mga mahalagang prosesong isasagibuta dahil magiging ibabagaan sa tuyang proseso ng pagkanood kang sa tuyang mga aki. Distance learning kita ngunyan, nagdesisyonaan sa tuyang eskwelahan kung anong mga learning modality an sa tuyang ipapatupad. Matatandaan ta po na nagkaigwa kita ng problema kan bulan pa ning Marso digdi sa COVID-19. Pero ang naging desisyon kang management, kang Department of Education na pwede pa man giraray magpadagos ang pag-eskwela kan sa tuyang mga aki, pwede magpadagos ang pagkanood maski na nga ni igwa kaining pandemya. Dahil igwa kitang mga ibang opsyon na pwedeng gamiton tanganing makanood man giraray an sa tong mga aki. Haloy tanang nadadangog ang mga bareta tungkol sa mga iba-ibang paagi ning pagtukdo, ning pagkanood na mayo ning face-to-face modality. Kaya iyo po inian parte kan mga ipapaliwanag sa tuya kang administrasyon kang eskwelahan tungkol sa iba-ibang paagi, mga procedure na sa tuyang susundon. Naging parte kang programa ang pagkaigwaning inaapod tang learning continuity plan na ipinaglunsar kan sa tuyang Department of Education and inaprubahan kan sa tuyang government ni President Rodrigo Duterte. Kaya magpapadagos po ini base sa saindong nadadangog na mapuonan sa tuyang ireskwelahan pag-abot kang Agosto 24. May mga naiiba lang na sistema ang mangyayari sa satuyang pag-eskwela ngunya na taon. Although ang iba sa Indo medyo nag-aalangan, ang iba ngani garuday pa man naka-enroll. Kasi suhuritang record, igwa na kita ning nasa 93% kang mga enrollista. Base sa record ta kang enrollment kanakaaging taon. Ibig sabihin, dating palangkaw tang record, ngunyan nagbaba na dapat 100% or pataas, ngunyan 93% pa sana. Kaya iniisip mi man giraray na sa padagos na pagpapaliwanag kang mga taga-Department of Education, kamo, mga lalo na itong mga day pa nag-enroll, ma-enroll man giraray. So, arog kan sinasabi ko po subago, medyo naiiba ang papel kan lambang saro. And then, sa parte kan mga magurang, medyo ibaan sa tuyang magiging papel, kasi number 1, limitado ang sa tuyang paghiro. Although, pwede manggiraray kita magpa-eskwelahan. Pero sa mga aki, ito ang medyo naiiba.
kasi mananatili sinda sa harong. Pati nga ni ang pagkuha itong mga learning materials na aadala ninda dahil limitado ang paghiro, dahil pwedeng magpararalakaw ang mga aki, lalo kung below 21, kaya ang maimbelto sa paglakaw, iyo ang mga magurang. So, dagdag po yan sa magiging trabaho nindo, maliban sa limitado ang satuyang paghiro sa komunidad, may dagdag kita ning pwedeng maging trabaho. Pero depende man po yan kung igwa kita ning mga opisyalis, kang barangay o mga organisasyon o PTA na pwedeng iyong magsalo kay ning proseso kang pagdistribuer asin pagkolekta kay ning mga learning materials. And then, siyempre pag-abot sa harong, dahil daiman dyaning teacher, mas magiging maiwas ang papel kan magurang. So, iyan po ang mga kairiba sa medyo garo magiging magabat sa satuya. Pero sa kada mga pagbabagong nangyayari sa satuyang buhay, igwa maning mga maray na nagiging epekto. Halimbawa, ining magiging bagutang proseso ngunyan, mga aki ita, dahil na ma-travel, na mapaduman sa eskwelahan, pagkaaga, sa kapagkahapon, libre na kita sa pamasahe. Ikadua, mga dahil naman gayo iyan magpaparaburulos ning bado, so limitado naman sa mga labahan, sa pagbakal ning sabon, o pagparabakal ning mga kagamitan, pati sapatos, taday mambaga nahihiling kung virtual, kung halimbawa online. O kung sa modular, maski nakapangharong ka, pwede ka magtrabaho, pwede ka mag-adal. Ayan. Then, bawas na sa paghadit, kan magurang, dahil nga ni, perming yaon sa harong an sa tuyang mga aki. As in, pagkakataon ta po na magpadagos an sa tuyang banding, sa tuyang mga aki, sa tuyang mga pamilya, dahil permi kitang iribanan. So siguro, baka magkaigwa pa inining maray na epekto, dahil siyempre ang mga aki ita makakaiwas sa barkada, so mas makakanood sinda, mas maisasabuhay ninda, itong mga tamang pag-uugali, na tinutokdokan sa tuyang mga magurang, sa tuyang mga harong. So, iyan lang po ang sakuyang masasabi. Siguro anhuri ko na lang na tugon sa Indo na ining kaisipan na dahil nasasakitan ang sa tuyang gobyerno, pati na nga ang mga ibang gobyerno kang ibang nasyon para masugpo ining sa tuyang COVID-19 pandemic. Siguro ang mas magayon na ilaog tango niyan sa isip, iyon na kung talagang daita kayang mapuho ining COVID-19 pandemic, at least makanood kitang mabuhay na yaon lang sa satuyang palibot ining virus kan COVID-19. So, dahil kita magpadaog, kung dahil ta siya madaog, dahil man kita magpadaog. At least mabuhay kita habang yaon ang threat kang pandemic. Pero inaasahan ta na sa padagos na pagsisikap kan sa tuyang gobyerno, matatawan taning solusyon, magkakaigwaning bakuna ining tungkol sa COVID-19 pandemic. So sa liwat po, ako nagpapasalamat sa indong pagkooperar, sa indong pagpartisipar, sa administrasyon kang eskwelahan, sa padagos na pagsisikap na makatabang, sa padagos na pagkanood kan sa tuyang mga kaakian. Salamat po, asin tawan man lugod kita ning padagos na blessings kan sa tuyang Panginoon. Salamat po. Sa paglaganap kang COVID-19 pandemic, nagsarado ang mga eskwelahan sa dai inaasahang pagkakataon. Sarong halawig na educational disruption na dai kapanyato na eksperyensya sa tanang buhay ta.
Por dahil digdi, kinaipuhan man nin magkaugwa nin mga maninigong pagbabago sa paagi kan samuyang pagtukdo sa mga kaakian na nagresulta sa dakulang hamon sa DepEd. Sa lado niya mong mga paratukdo asin sa samuyang mga kagamitan. Naging mas masakit ang sitwasyon sa parte kan eskwelahan kan ini ginamit bilang isolation facility kan mga persons under monitoring o PUM puon kang ikaduwang simana kan Marso hanggang petsa 31 kan Agosto. Minsan siring, iyo ini an oras para mas lalo tapang pangatamanan asin ipadagos ang edukasyon kang satuyang mga kaakian. Taano man nahalawig ng pagsuspender kan pagklase, nangangahulugan man na paglangkaw kang numero kan mga dropouts na maresulta sa panghabang buhay na katibaadan. Ini susugman sa sinabi kang satuyang DepEd Secretary Leonor Magtulis Briones. Naan pagkanuod dapat magpadagos maski ano pa man na pagbabago asin kadipisilan ang satuyang inaatubangon niyan asin aatubangon sa maabot na panahon. Para masimbagan asin makasabay kita sa buhay sa tahaw kang pandemya, kaipuhan ang pagkaugwa ning inaapod na new normal sa DepEd. Kung sain, may isa sa gibong mga flexible approaches ang lambang eskwelahan sa ngaran ng pagtukdo. Sa ngaran po kan sa kuyang pag-iriba sa Don Leon Q. Mercado High School, iniimbitaran ko po ang gabos na mga kamagurangan asin stakeholders na makisumaro sa pag-implementar kang sa tuyang Learning Continuity Plan para sa school year 2020-2021. Diyos mabalos po sa Indogabos. Ang mga nakaaging aldaw bago ang burukasan kang klase, ginamit sa pagkondusir kan mga minasunod na aktibidad. Enot, remote enrollment. Sa pagtarabangan kan mga maestro asin maestra habang nasa irarom kan work from home arrangement asin sa bilog na suporta nindun mga magurang asin opisyales kan barangay, ugwa na po kita ni 912 total enrollment para sa school year na ini, na kompwesto nin 711 na mga junior high school asin 201 na senior high school. Ini po 111% na mas halangkaw sa dating 818 na total enrollment kang nakaaging taon. Arog kan dati niya mong pigigibo, istrikto pong pigpautob ang no collection policy asin ang daimu na paghagad nin mga rekisitos arog kan birth certificate asin report card. Nakapagkondusir po kita nin enrollment na daita pigsasakripisyo ang kaligtasan kang lambang saro sa paagi kan paggamit kan gabus na mga available communication platforms arog kan text messaging, phone calls, video chat, messenger, paglaag nin mga drop boxes, asin ang pag-obserbar kan mga minimum health standard protocols sa pagkondusir kan face-to-face enrollment sa ikatulong simana kan Hunyo. Ikadua, pagpili kan distance learning modalities na gagamiton kan eskwelahan. Base po sa resulta kan DepEd Automated Learner Enrollment and Survey Form, asin sa konteksto sa kaiba pang realidad kang eskwelahan, kombinasyon po ni MDL asin ODL o inaapod na modular distance learning asin online distance learning modalities ang satuyang gagamiton sa pagtukdo. Kuta na, nagpapangaduwa ang combination of face-to-face with other modalities
Kaya lang ang DepEd nakikisumaro po sa satuyang presidente sa pagpapahalaga sa salud asin kaligtasan kang satong mga kaakian. Kaya ini daimo na po pwedeng gibuhon hanggang Mayo pang pagtugot ang gobyerno. Por dahil resipyente po ang eskwelahan kang DepEd computer package kan mga nakaaging taon, asin nag-upgrade naman po kita sa 100 Mbps kang satuyang internet connection, minanungod ta po na mas akmang gamiton ang online distance learning modality. Idagdag ta po digdi an 50 Mbps na internet connection na hali sa Naga City School Board. Ikatulo, pag-imprinta kan mga self-learning modules. Susog sa mga probisyon kang Division Memorandum Number 150 Series of 2020, ang pag-imprinta kan first learning modules sa gabos na learning areas na gagamiton sa enot na aldaw kan pagklase, gigibuhon kan eskwelahan gamit ang school MOOE. Ang second, third, and fourth modules sa gabos na learning areas, iimprinta sa ka-i-deliver man sa eskwelahan kan Naga City School Board gamit ang Special Education Fund. Ang mga masurunod pang modules, ipo-provide kang Schools Division Office gamit ang DepEd Central Office downloaded funds. Ikaapat, pagkapasidad kang satuyang mga paratukdo. Bilang paghahanda, nag-atindir po ang satuyang mga maestro asin maestra nin manlain-lain na online trainings manungod sa distance learning modalities kan mga nakaaging bulan. Ini po mapadagos sa bilog na taon para mas lalong maging epektibo ang pagtukdo sa satuyang mga kaakian. Ikalima, pagbakal kan mga prioridad na gamit kan eskwelahan. Gamit ang school MOE, nagbakal na po kita kan mga minasunod na gamit para sa pagpautob kan minimum health standard protocols asin pag-imprinta kan mga self-learning modules. Face masks, face shields, alcohol, soaps, thermal scanner, foot baths, cleaning materials, alcohol dispenser, bond papers, printer inks, envelopes, folders, binder, as in file cabinets. Padagos man po ang pigigibong rekurso kan eskwelahan para madagdagan ang mga gamit na ini sa paagi kan pagkondusir kan brigada eskwela. Para po mataanin masarahalawig na panahon ang pagpreparar kan mga modules asin iba pang learning materials, minanungod po kang DepEd na gibuhon sa October 5, 2020 ang burukasan kang klase, imbes na sa August 24. Makondusir po kita nin mga Saturday classes para mabilog ang 203 required number of school days base sa DepEd school calendar. Siring man, mga online curricular saka co-curricular activities na po ang pwedeng salihan kang satuyang mga aki habang dai pa po tinutugutan ang mass gathering. Para sa curriculum implementation, nakafocus po kita sa pagtukdo kan mga most essential learning competencies o MELCs. Iyo po ini ang mga bagay-bagay na dapat manudan kang satong mga aki na sa indang magagamit ngapit sa napiling propesyon asin sa pang-araaldaw na buhay. Ang primerong 5 aldaw kan burukasan kang klase gagamiton sa pagkondusir kan virtual orientation para tukaron ang mga minasunod. Paggamit kang learning management system, DepEd Commons asin LR portal. Online security and protection, digital footprint, digital honesty, parental guidance and supervision,
health protocols, mental health, as in iba pang importanteng bagay na kaipuhan na manudan kang satong mga kamagurangan as in estudyante. Importanteng masabutan po niya to ang duwang distance learning modalities na iimplementar kang sa tuyang eskwelahan. Enot ang inaapod na Modular Distance Learning Modality o MDL. Ini po ugwanin duwang klase, printed MDL as in digital MDL. Por dahil ang kadaklan sa satuyang mga aki mayo ki laptop as in internet connection, specifically, gagamiton ta po ang printed MDL. Ang eskwelahan ma-provide po nin mga printed self-learning modules sa kaiba pang learning materials arog kang textbooks, activity sheets, saka study guide. Para po sa pagpautob kan printed modular distance learning modality, matarabangan ang PTA, barangay officials asin paratukdo sa pagpasilidad kan scheduled weekly distribution and retrieval kan mga self-learning modules na gigibuhon sa Pacol Covered Court para mientras na ginagamit pa ang eskwelahan bilang quarantine facility. Ini po gigibuhon poon alas 7:30 ning pagkaaga hanggang alas 4 nin hapon sa mga minasunod na aldaw. Grade 7 kada Lunes. Grade 8 kada Martes. Grade 9 kada Miyerkules. Grade 10 kada Huwebes. Grade 11 kada Biyernes, as in Grade 12 kada Sabado. Para po sa maayos asin ligtas na pagkua asin pagbalik kan mga self-learning modules, sunodon niya to po ang mga minasunod na reglamento. Pick upon asin kung anon ang mga self-learning modules kada semana susug sa aldaw asin oras na itinakda kang eskwelahan sa Pacol Covered Court para iwas mass gathering. Lamenting ang mga magurang asin guardians na bakong senior citizens asin bados ang pitugutan na magkua asin magbalik kang self-learning modules. Bawal po ang pagbitbit nin mga aki. Magdara po nin sa diring ballpen para iwas sa paglakop kan virus. Suluton niya to po nin tama ang satong mga face mask asin face shield for maximum protection. I-observe ang 1 to 2 meters social distancing. Ipa-check ang satuyang temperatura sa security personnel asin mag-sanitize kang satuyang mga kamot asin footwear gamit ang alcohol asin foot bath na yaon po sa entry points. I-observe ang cough etiquette. Iwasan po ang daiman kaipuhan na pagparapakiistoryahan sa ibang magurang asin mga guardians. Gamit ang sadiring ballpen asin inoobserbar ang social distancing, i-register sa attendance logbook ang satuyang pangalan, contact number, complete address, time of arrival, and time of departure para po sa contact tracing. Day po mag-atubiling magtao ning kahaputan o ning asistensya kung kinakaipuhan sa satuyang mga desk officer. Pangatamanan niya to po ang mga modules sa paagi kang dai pagtiklop asin pagsurat nin mga daiman na kaipuhan na bagay igdi. Mag-provide man po nin activity notebook kada subject kung sain pwedeng isurat ang mga simbag kan sa tuyang mga aki. Maghugas asin mag-sanitize kan kamot, bago asin pagkatapos, magkapot o gamiton ang modules para iwas contamination. Pigtutugutan kang online delivery learning modality ang pagkanuod maski sain asin maski nuarin. Pero kaipuhan kaini ang pagkakaugwa nin sulidong time management skills asin ang kaparehong konsentrasyon asin motibasyon na kaipuhan sa sarong traditional classroom setting. Sa synchronous learning,
ma-meet online ang teacher sa mga aki sa itinakdang oras asin aldaw kan simana. An paaging ini matao sa inda nin sense of involvement and belongingness, ta direkta po sindang makakatao kang sa indang simbag asin opinyon. Siring man, makakaresibi po sinda nin instant feedback sa indang teacher sa paagi kan discussion boards. Sa asynchronous learning, pwedeng gibuhon kan mga aki an sa indang learning activities maski anong oras o aldaw, basta ang importante maisumitir ini sa deadline. Pwede man po sinda magbilog kang inaapod na virtual study group kang sa indang mga kaklase para magtarabangan sa paggibo kan mga learning activities, assignments, saka projects. Ang mga digital learning materials na gagaramiton para sa online delivery mode, arog kan PowerPoint presentations, learning modules, asin videos, naka-upload po sa DepEd Commons, DepEd Learning Resource Portal, asin iba pang DepEd Learning Management System. Mainguha man po ang eskwelahan na makaprovide man giraray nin printed self-learning modules para sa mga online learners. Ini po bilang pagsunod sa pigre-rekomendar na screen time by key stage kan American Academy of Pediatrics sa kan World Health Organization. Ini maserbi man pong backup kan mga online learners sa oras nin brownout sa kamaluyang internet signal. Screen time guidelines by age. Grade 7 to 8, maximum of 2 hours daily. Grade 9 to 12, maximum of 4 hours daily, 2 hours in the morning, and another 2 hours in the afternoon. Siring man magkakaugwan in crash course on online etiquettes or netiquettes, tips for a successful online learning, and duties and responsibilities of online learners. Netiquettes. Enot, magsulot nin presentabling bado para magkaugwan nin mindset sa pag-adal. Ikaduwa, eliminaron ang gabos na mga bagay na makakaulang sa pagkanuod. Ikatulo, i-on ang video cam sa bilog na live online class. Ikaapat, i-turn off ang mikropono kung daiman ginagamit. Asin panlima, maging magalang sa pakikipag-ulay asin sa pagtao nin mga opinyon asin kasimbagan. Tips for a successful online learning. Enot, magkulukar nin learning space para sa online class. Panduwa, reviewon ang course outline kan kada subject. Pantulo, magibo nin long-term plan kung paano kukumplituhon ang mga major assignments on time. Pang-apat, magibo nin pang-aral daw na to-do list saka i-check ang mga bagay-bagay kung ini na kompleto na. Panlima, maggamit nin headphones sa pagdangog sa lectures asin discussions. Pang-anom, mag-obserbar nin screen breaks sa paagi kang 20-20-20 rule na kung sain kaipuhan mo nang irayo ang mga mata sa screen kada 20 minutos. Asin mag-focus mo na sa sarong bagay na 20 pulgada ang rayo sa laog nin 20 segundo. Pigre-rekomendar man ang paglakaw-lakaw mo na harayo sa screen sa laog ning 10 minuto kada sarong oras. And pagsagibo kan mga body stretching. Pampito, maging alerto pag-abot sa online security risks. Pangwalo, magtalaga nin oras kada semana sa pagbasa, pagdangog asin pagdalan kan mga audio and video-based course content asin pag-adal.
Pangsyam, makipag-collaborate sa mga kaklase sa paagi kan virtual study groups para kompletuhon ang assignments, tukaron ang leksyon, asin magkaugwaman ning sense of belonging. Asin ang pangsampulo, magsabi kun ugwa nin kadipisilan o mga problema para ika matabangan. Duties and responsibilities of online learners. ENOT. Trataron ang online class sa parehong paagi kung ika nag-aatindir nin face-to-face class. Pangadua, aktibong magpartisipar sa online discussion sa paagi kan pagtao nin comments asin kahaputan gamit ang mikropono o sa pagsurat kaini sa discussion board or chat box. Pangatulo, gibuhon ang on-the-spot learning tasks kan online interaction. Pang-apat, magsurat man sa notebook kang mga importanteng nanudan. Asin panlima, kompletuhon ang learning tasks asin assignments saka isumiti kaibanan ang self-learning modules sa saindong mga magurang asin guardians. Diyos mabalos po sa mga minasunod. Schools Division Superintendent Mariano B. de Guzman. Assistant Schools Division Superintendent Sueño S. Lozada Jr. Public Schools District Supervisor Marilyn B. Aguilar. OIC Public Schools District Supervisor Gemma Falabi. LGU Naga. LGU Pacol. Don Leon Q. Mercado High School PTA, faculty, and staff, asin sa ibami pa pong mga stakeholders.